Kainin mo na kasi yan. Ayan, sa umaga nagkakagulo kami sa almusal. Mahilig silang kumain ng pandesal. Ayan. Kaso lang itong si 20 pesos na pandesal para sa kanilang lahat. Kaso lang, itong si Axel talagang dapat nakahiwalay sa mga papi kapag kumakain. Kasi matitigan mo lang yan, galit na. Lagi akong nanonood ng mga tutorial na video para sa ugali ng aso. Kaso nga lang, hindi ko mai-apply. Katulad ng ugali ni Axel, may pagka-territorial. Lahat ng pagkain, kahit ayaw niya, babantayan niya yan. Tapos pag may lalapit, magagalit. Ayan. Kaya dapat hiwalay. Meron siyang sarili niya. Pero pagdating sa tinapay, ayaw niyang lalapitan siya, ewan ko. Ito mga papi, panoorin niyo kung paano kumain. Palibasa na sanay sa dog food, hindi nila alam kung paano kakainin ang tinapay. Lalo na si Haba. Haba! Pinapraktis ko na siyang kumain ng tinapay. Ayan. Kainin mo yan ha. Minsan kasi nilalaro lang eh. Ayan. Ikaw rin, punggok. Ayan, nilalaro lang niya. Kung saan lang niya yung dadalhin. Hindi niya alam. Oy, punggok! Ito sa'yo. Ito sa'yo. Ayan. Tingnan ko nga kung marunong kang kumain. Wow, ang galing. Ayan o, hirap na hirap siyang kainin ang pandesal. Pinapraktis ko silang kumain ng pandesal para pag walang dog food, pandesal na lang ipapakain. Joke lang. Ang dog food sa amin ay hindi nawawala. Minsan nga, mas konti na yung bigas namin kaysa sa dog food. Hindi naman kami palakain ng kanin. Basta may tinapay lang, okay na. Ayan o. Pangalawa na yan. Ayan yung 20 pesos na pandesal, mauubos na nila. Eh, Axel, oh, huwag kang barubal, ah. Binibigyan ka ng tama. Pero ang asal mo, ewan ko ba. Ganon talaga yata kapag nasanay mag-isa. Walang kaagaw sa pagkain. Kaya kailangan dyan lang sila. Sa umaga, nililinis ko yung mga poop nila dyan. Kaya malinis dyan. Hindi nga lang siya na tiles kasi hindi na tiles eh. Binili nga lang, bakbak pa oh. Punggok! Hindi ka nila binigyan? Ayun, kanya-kanya sila ng pwesto. Punggok, bibigyan kita ito oh. Ay nako, nagwiwi ka pa dyan. Talaga naman, kung saan naisip, doon na talaga aabutan. Ganyan sila. Kaya lagi akong may handang basahan. Meron kaming potty trainer. Kaso lang ayaw naman nila doon. Kaya inalis ko na. Dagdag kalat lang. Eto oh, marami dito. Ba't kayo nag-aagawan? Ito pa oh. Hindi mo naman kinakain haba. Hindi ka marunong kumain. Lalapin niya muna oh. Ayan ang ayaw ko. Away-away kayo. Ayan na si haba oh. Nilalaro lang niya yung tinapay. Oh. Yan. Hanggang sa makita ng kapatid niya, aagawin na yan. Sinasaway ko naman sila para hindi magkasakitan. Ayan o, hindi naman niya kinakain eh. Talagang gusto lang niya, nasa bibig niya. Ayan yung pagkain nila o. Yan. Eto yung pagkain niya, hindi niya pa nauubos. Nakalat nila eh, sayang eh. Mahal kaya ng kilo nito. Kainin mo yan. Sasakyan mo na naman eh. Wala na, hindi kita bibigyan ng tinapay. Ubusin mo muna yan. Tama na yun sa kanilang tigkapurit na tinapay. Itong matatanda ang pakakainin ko ng gusto. Ayaw mo na? Ayaw mo na? O, ito sa'yo. Ayaw mo na eh. Siguro busog na kasi kumain naman sila ng dog food. Ayun. May tira pa. Tapos meron pa doon. Yan. Iniiwanan ko lang sa kanila na pagkain para pag nagutom sila eh, kumain sila. Anytime na gustuhin nilang kumain. Ayan. Ayan. Si Axel mula nung sineperate namin siya sa mga puppy,
medyo naging masungit nga kasi nga may pinagdadaanan. Ayan, inuutay-utay niya yung pandesal kasi kapag may lumapit sa kanyang tuta, aangilan na naman niya yan. Ganyan ang ugali niya, painggit. Sa bagay, sa tao nga merong painggit eh. Sa aso pa kaya. Eh, ang ugali niya ni pang 7 taong gulang yatang bata or below pa. Haba! Huwag kang tumingin sa tatay mo. Alam mo namang masungit yan eh. Diba, itim? Ang sungit ni Axel, no? Ang sungit ng tatay mo. Pakulot mo ako. Hindi na, kinalat nyo lang yung tinapay. Hindi nyo naman kinain eh. Ayan o. Hanggang ngayon, hindi pa dinideliver yung aking kulungan ng aso. Parang naloko na yata ako. Hindi na ginagawa. Pinuntahan ko kanina pero umulan daw kasi. Kahapon lang naman, umulan, di naman malakas. Pero sana hindi naman. Di ba, Clover? Kasi kailangan talaga nakahiwalay si Axel. Iiwalay ko yan. Hindi kasi namin na ilalabas, gawa nga ng pandemic. Kailangan mo pang mag-face mask, mag-face shield bago may dala kang aso. Lalong hindi na ako makahinga. Kasi yung laki-laki niya eh. Satak-hatak niya ako. Haba! Huwag mong titigan yung tatay mong kumakain. Ang cute-cute niya haba. Ang cute-cute niya haba. Malditang haba. Maldita yan. Tingnan mo hanggang ngayon. Hindi pa nila nakakain yung tinapay. Sapatos naman ngayon. Sentas yung hinahatak mo. Sinira na nila yung isa kong tsinelas. Ayan. Kaya pati mga tsinelas dito, dapat nakatago sa baul. Ganon ang may aso. Ayan, miski saan meron akong lagayan. Higaan nila yan. Mahilig silang magtagu-taguan. Haba! Ubusin nyo itong pagkain nyo. Eh, hindi sila napapagod, hindi sila mapakali. Palagi silang tumatakbo, tumatalon-talon. Kahit hinihingal na. Tapos yung katawan nila, isasawsaw nila sa tabo pag naiinitan. Ganon sila. Itim, ano ba? Yan ang routine namin sa araw-araw. Diba? Pandemic ngayon, walang labas-labas. E di kung walang aso, e di wala kang pagagalitan, kausapin mo sarili mo. Sarili na lang ang kakausapin. Kumusta ba ako? Kumain na ba ako? Gutom na ba ako? Okay lang ba ako? O, buti may aso. At least, may pinagagalitan ka. O, di ba? O, ayan. Parang may makukulit na hindi mo mawari. Hindi marunong mapagod yung mga yan. Mapagod yan, saglit lang. Ano, ihi ka? Ihi kasi yan kapag kahol ng kahol para makalabas. Eh, sinarado ko dun kasi parang nga yung dalawang oldie hindi pumasok dito kasi away sila ng away. Hindi na kasi ang sarili mo dyan. Haba, Diyos mio. O, tingnan mo. Yan, ang mga kasalbahihan yan. Kung saan-saan isusot ang sarili, ipipilit talaga niya. Kung maliit ka, kasya ka dyan. Ngayon, hindi na. Tingnan mo, pinagalitan ka tuloy ni Punggo. Hindi ka na nga kasi kasya dyan. Sumasagot ka pa. Tigel. Ayun, lumaya si Punggo. Marunong na yata silang makinig. Sa wakas. Ayan, ang trabaho nila. Kapag napagod, sasaw-saw-saw. Shhh! Punggok! Halika dito. Tingnan mo yung mga upo namin. Nagkalat sa takbuhan nila. Shhh! Alis dyan! Ano mang gagawin mo doon? Minsan kasi, yung kawad ng kuryente, yung hinangat-ngat niya eh. Baka mamaya makuryente. Diba? Hindi pa ako nakakabili ng panakip dun sa mga saksakan namin. Kapag nakabili na ako, kahit saan sila, huwag lang nilang sisirain yung aming upuan kasi sinasapinan ko eh. Kala mo sira, pero hindi. Sadyang sinapinan ko lang kasi pag nakaakyat sila, baka umihi or mas maiging nalalabahan yung sapin.
Kasi hindi mo naman pwedeng labahan yung buong upuan eh. Wala tayong pang pa-dry clean. Diba? Wala tayong pang pa-dry clean. Clover. Huwag ka na mag-aanak ulit ha. Anak ka ng anak eh. Lapit ka ng lapit kay Axel eh. Huwag ka na mag-aanak ulit ha. Sikip-sikip na natin dito. Pag lumaki ang mga anak mo, masikip na tayo. Ay, si Axel oh. Parang walang pakay. Huwag ka nang mag-aanak ha. Tama na yan. Ayan ang anak niya oh. Malaki na. Tapos yung color niya, dahil nga mangat-ngat yung mga anak niya, inat-ngat na oh. Yan, gawa ng anak niya yan. Kawawa nga siya eh. Sobrang bait niya lang. Minsan tatlo-tatlo yung umaaway sa kanya. May nakakagat sa tenga, sa katawan, sa pumpot. Yan ang kulit oh. Kaya ihiwalay ko na yung mga yan. Yan. Diba? Yan ang aming daily routine. Pagkain ng pandesal. Walang natira sa 20 pesos na pandesal. Dalawa lang. Pero silang dalawa lang ang kumain. Yung mga papi eh, kapurit lang. Tingnan mo si Sabao. Tuklasin natin kung anong ginagawa. Masarap ba yung sentas ng sapatos? Ha? Masarap yan? Nagpaalam ka ba nangangat-ngatin mo yan? Ang dami na niyang nasirang tsinelas. Walis na tingting. Basahan. Tigilan mo yan. Tigilan mo yan. Kaya mga tsinelas nakalagay dyan sa sulok, nakahanap pa rin nila. Ayan, tuwalya naman ngayon. Wala na silang matinong tuwalya na pagpaligo ay mapampunas. Kasi ginangat-ngat nga nila katulad nito, buo yan. Ginawa ko ng basahan kasi ginangat-ngat nila, upar-par na. Gusto mong pumasok dito, Clover? Mamaya. Hindi pa kasi naubos ng papi yung pagkain nila eh. Pag pumasok yan dito si Clover, uubusin niya yan. Eh, hindi na niya makakain yung pang-adult. Ayan, sige. Ubusin nyo kasi yan. Ayan, nasarado na yung pinto. Sobrang kulit niya. Punggok. Punggok. Sabihin mo, salamat sa mga nanonood sa video namin. Wala kayong sawang manood sa kulit namin. Araw-araw yun at yun ang ginagawa ng mama ko. Huwag kayong magsawa hanggang sa lumaki kami. Ayan. Ang kulit-kulit mo. Ang kulit-kulit mo. Kulit-kulit. Kamot yan. Kamot yan. Kamot yan. Kamot yan. Kamot yan. O, yan yung kamay mong kagatin mo para maranasan mong masakit. So, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye na, Punggok. Bye-bye.